Magandang umaga, andito tayo sa ating may kitchen garden at medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapag-update. Napakaliwanag ng panahon ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko dito. Dito sa umaga, ano yung daily routine ko at kumusta na yung mga unang pananim ko. So, tingnan natin. First step, ito yung ginawa natin kaninang umaga. Nagdagdag ako ng compost dito sa mga potted plants natin. Ito yung cabbage. Tapos ito, hindi ko na alam kung kale pa ba to or tawag dun broccoli. So tingnan na lang natin sa mga susunod na buwan. So i-transfer ko rin tong mga ibang cabbage kasi doon ko itananim ito sa medyo shaded na area. Kaya lang napansin ko hindi siya ganun kalusog at inatake ng mga insekto. So inilipat ko na lang, pinapat ko na lang para at least hindi masasayang yung mga seedling. So may mga red radish tayo na isinidling. Tapos ito namang upo. So sa lukong ito, yung sa dahon ng saging to. So transplant ko kasi tumataas na yung puno. Tapos dinagdagan ko na rin ng lupa. So ito may dill, pomegranate, kalabasa. Tapos may mga talong. So ang ginawa ko dito, yung compost na ito is galing ito sa my corn chiller. At ito nakakolekta ko last time ng isang sako. Ito puro compost to. Ito rin ginagamit natin na potting media sa mga seedling natin. So yan. Pero may sa pinakailalim nito, yun yung compost na ginawa natin dito. Sa pinakailalim ng bag na ito. So may mga talong, nagdagdag na rin ako ng mga lupa. So dito yung ginawa natin na yan. So bunga ito ng hagimit or lukimit ficus. So tapos may mga galing sa kusina na mga balat ng gulay or mga tira-tira. So dito nilalagay. So ito yung nilagay natin doon sa para hindi puro yung compost mula sa corn chiller yung nilagay natin. So dito naman na area, ito yung una na tinamnan natin ng mga ng pechay at saka radish. Ayan. So kaya lang yung na-observe ko, yung mga pechay dito na part is hindi ganun kalusog. Minsan tulad dito namamatay. Siguro dahil yan sa compost na ginamit natin. Pero dito naman sa bandang ito, yan, napakalusog ng mga pechay. Yan, tapos yung radish. Tapos may mga pipino na itinanim dito. Palagi ko itong hina-harvest yung pipino dahil ayaw natin na madaling mag-matured yung pipino. Tapos syempre may mga kamatis, bagong seedling ng kamatis. Tapos ito yung namumulaklak na soybean. So yan, kaya nagka-problema lang dahil may umaatake na mga uod. Pero hinayaan din natin. So ito yung mga zinnias. Tingin ko kinukonsume din ng mga insekto yung dahon ng zinnia. Yan. Oo, so malaki-laki na yung mga radish natin na yan. So hayaan muna natin. So may ilang piraso or ilang halaman tayo na mga radish. Yan. Oo. So kada umaga kumukuha ako niyan. Kumbaga kinikilaw. Yan, so tingin muna tayo dito sa kabila. Ayan, yung mga bulaklak nagmamatured na, hina-harvest ko rin yung mga tawag dito mga bunga para buto o yung mga seeds nito dahil pinapatubo, sinasaboy natin kung saan. So yan.
So dito rin na area is yung ayan, yung mga ibang gulay. So wala masyado dito. Dito ko kinuha yung ibang cabbage. And inatake ng mga insekto. Bago ko pala makalimutan, meron pala akong tinanim na pinya dito. Yan yung kauna-unahan natin na namumunga na pinya. Ayan. Ayan yung kulay pink na. So namumuo na yung bunga niya. Lang may uod. No. So yun lang. Maraming salamat sa panonood at maayong buntag.